O Andre, malapit na tayo sa bahay ng lolo mo ha. Yung mga sinasabi ko sa'yo, magpapakabait ka ron. Naintindihan mo ba? Papa, 1,000 beses mo na kayang inulit. Maintindihan ko talaga yun. Naniniguro lang ako. Ikaw pa naman, matigas ang ulo. Baka mamaya hindi ka na naman sumunod sa mga sinasabi ko ha. Susunod ako sa mga bilin nyo, pa. Isa pa, ayaw ko rin naman malagot kay lolo, no? Diba sabi mo may pagkamasungit yun? Abay masungit talaga ang lolo mo. Lalo na ngayon, mag-isa na lang siya sa buhay. Anak, pasensya ka na ha. Kailangan ko munang umuwi dito dahil sa mga atraso ko sa Maynila. Huwag ka mag-alala. Sa oras na mabayaran ko ng lahat ng utang ko ron, makakabalik na ulit tayo. Ayaw ko lang talaga na idamay ka nila. Papa naman kasi, utang kayo ng utang hindi naman ganun kalaki ang sinasahod mo sa pagpapasada ng bus. Mas malaki pa yata yung inuutang nyo ni mama kaysa sa sinasahod nyong dalawa Oo na. Halina nga kami ng mama mo. Hindi naman namin inakala na mai-scam kami sa investment na yun. Kaya nga ngayon, sinusubukan naming itama ang lahat. Paunti-unti, babayaran namin yung mga utang namin. Kailangan ba talagang lumayas ako sa Maynila? Hindi ba pwedeng isumbong na lang natin sa pulis yung nagbabanta sa buhay natin? Useless din yan anak. Mauungkat lang yung mga utang ko. At lalo lang kaming mapapasama ng mama mo. Basta, wag mo na kaming intindihin. Dito ka na muna sa Leyte. Magiging payapa ang buhay mo rito. Tama ba tong pinaghihintay natin ng sasakyan? Kanina pa tayo dito Mag-iilang minuto na ba tayo nakatayo dito? Tama naman tong pinaghihintayan natin. Sadyang mahirap lang talaga makasakay kasi anong oras na rin oh. Nilibot-libot ni Andre ang kanyang paningin. Nasa gilid sila ng kalsada at tanging mga talahiban lang ang kanilang makikita. Bukod sa lumang waiting shed na nasa likuran nila at sa natatanging poste ng ilaw, wala na silang makikitang kahit na ano pa doon. Kakarating lang kasi ng mag-ama matapos ang mahabang biyahe. Kung tutuusin, may liwanag pa sanang makakarating sila sa bahay ng lolo ni Andre, ang kaso nga lang nagkandaligaw-ligaw sila sa una nilang sinakyan. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi napapasyal dito Huling punta ko dito, baby ka pa So sinasabi mo nga na hindi ka sigurado kung tama ba itong pinaghihintayan natin? Sigurado ako. Ang sinasabi ko lang, nakakamiss din pala sa lugar na ito. Naalala ko dati, lagi kaming nasa gubat ng mga tropa ko Maghapon kami ron. Tapos, uuwi kami, madilim na. Tapos isang beses, inabot na kami ng sobrang gabi sa gubat. Alam mo ba anak, meron kami nakitang matandang babae. Tapos nagulat kami kasi, aswang pala yung matandang babae na yun. Kumunot ang noo ni Andre sa sinabing yun ng kanyang ama. Hindi kasi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Isa rin siguro sa dahilan kung bakit hindi siya paniwalain sa mga ganon ay dahil lumaki siya sa Maynila. Ngayon lang kita narinig na nagkwento ng hindi ka panipaniwalang bagay. Sabihin mo nga pa, nag-iimbento ka ba ng kwento para may mapag-usapan lang tayo? Kumamot sa ulo sandali ang kanyang ama, sabay akbay sa balikat niya. Hindi ako nag-iimbento ng kwento no. Totoong nangyari yon nung binata pa ako. Oo, totoo yun. Totoo ang aswang dito. Pero kasi matagal na yun Hindi ko alam kung nabubuhay pa rin sila o wala na. Hindi naman po ako interesado sa aswang pa. Ang gusto ko lang makarating na sa bahay ni Lolo. Hindi ba natin pwedeng lakarin? Malayo po ba talaga? Malayo. Pero pwede rin nating lakarin. Ang iniisip ko lang sobrang liblib na ang madadaanan natin. Hindi safe. Bakit po hindi safe? Kasi may aswang. Hindi lang yun. Akala mo ba porke probinsya to wala na masasamang loob dito? May mga hold-upper din dito, no? Oh, ayan na pala. May masasakyan na. Tila nabuhayan ng loob si Andre nang makita ang liwanag na mula sa isang jeep
na may kargang mga gulay. Desperado nang makaalis si Bernard doon kaya pinara niya yon at pinakiusapan ng driver. Mabuti na lang ay pumayag naman yon. Pinasakay sila ng driver pero dahil puno ng gulay ang loob ng jeep, sa bubungan na lamang sila pinasampa. Hindi na nag-inarte pa ang mag-ama. Ang mahalaga na lamang sa kanila ay makarating na rin sa bahay ni Bening, ang lolo ni Andre. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Andre na mapatingin sa kanilang nadadaanan. Probinsyang-probinsya ang paligid. Kaya naninibago si Andre. Malayong malayo yon sa Maynila na kahit 3:00 na ng madaling araw, marami pa ring maingay. Lumipas ang 10 minuto ay tumigil na rin sa isang kanto ang sasakyan. Bumaba na rin sila. Magbabayad pa nga sana si Bernard pero tinanggihan lang yon ng driver. Nagpasalamat na lamang sila at umalis na rin ang jeep. Oh, nandito na tayo. Pasok na tayo. Sa nakikita ko pa lang pa, parang ang boring dito kahit umaga eh. Anak, ganito talaga sa probinsya. Alam mo, kung tutusin, masarap mamuhay sa probinsya kasi payapa, sariwa pa ang hangin. Sus, masarap talaga ang mamuhay dito kung may tinatakbuhan ka sa Maynila. Parang gano'n na nga. Naglakad na sila papasok sa barangay na yon. Hindi gaya ng sa Maynila, ang agwat ng mga bahay na nadadaanan nila roon ay talaga namang magkakalayo. Pero napansin ni Andre na bawat bahay doon ay may kanya-kanyang bakuran na malalawak. May mga pananim din at ilang alagang hayop. Ayun na ang bahay ng lolo mo. Binilisan ng dalawa ang kanilang lakad. Pagkarating nila sa bakuran, agad nilang tinawag ang matandang si Bening. Nakakandado kasi ang gate na yari sa kahoy. Eh kung humakbang na lang kaya tayo at katukin na lang natin yung pinto, baka hindi tayo naririnig ni Lolo sa loob eh. Eh, mabuti pa nga. Sige, mauna ka na't ibibigay ko sa itong bag mo. Kumakbang si Andre at sumampa sa bakod na hanggang bewang niya lang. Sumunod naman ang kanyang ama sa kanya. Nang makalapit ay agad nilang kinatok ang pintuan. Malalakas ang bawat katok nila. Kaya ilang saglit lang ay nagbukas na rin ang pinto. Bumungad sa kanila ang isang matandang puti na ang buhok. Meron na rin itong balbas na hindi pa naman kahabaan. Kagaya ng kanyang ama, kahit na may edad ay medyo bato-bato pa rin ang katawan. Tay, nandito na kami. Pasensya na't ginabi na kami ha. Naligaw-ligaw pa kami kaninang hapon eh. Hindi na muna nagsalita ang matanda. Tumingin muna ito sa kanila ng makahulugan. Tumigil ang tingin ng matanda sa binatang si Andre. Bagay na naging dahilan naman para makaramdam ng pagkailang ang bata. O sige, pumasok na tayo sa loob. Blanko lang ang reaksyon ng matanda. Ni hindi man lang nila nakitaan yun ng kahit kaunting ngiti. Pakiramdam tuloy ni Andre ay hindi natutuwa ang kanyang lolo na naroon sila. Umupo muna kayo dyan at ako ay magtitimpla muna ng kape. Iniwan sila sandali ng matanda sa maliit na sala. Umupo sila sa sopa. Muling nilibot naman ni Andre ang kanyang paningin. Aminado siyang kahit simple at hindi naman kalakihan ng bahay, malinis yun at wala silang nalalanghap na alikabok. Pagpasensya mo na lolo mo, wala siguro sa mood. Eh sino po ba kasing hindi mawawala sa mood? Oras na yata ng tulog niya tapos ngayon lang tayo dumating. Yung mga ganyang sagot mo, hindi yan pwede sa lolo mo. Kaya yan ang isa sa mga iiwasan mo ha. Tayo ayos lang kasi pinapalaki kita na matuto na magsalita kung ano ang dapat na sabihin. Pero sa lolo mo, hindi pwede yan. Para sa mga matatanda dito kabastusan yan. Sa Maynila, okay lang yan ganyan na. Pero dito wag mo nang gagawin niya sa lolo mo. Opo, sige na po. Matino naman po akong tao eh. Pagbalik na matandang si Bening, daladala na nito ang 3 tasa ng kape. Umupo ang matanda sa harapan nila. Ikaw,
dalhin mo muna yung mga gamit mo sa itaas. Mag-uusap lang kami ng papa mo. Pwede ko po bang makuha tong kape ko at sa kwarto ko na lang po uubusin? Kunin mo na. Kayo naman yan eh. At saka yung isa dyan tsokolate, yan yung sayo. Hindi pwede kape. Ay, sige po. Maraming salamat po. Ngumiti lang ng pilit si Andre. Tuwang-tuwa naman si Bernard sa kanya dahil marunong din palang gumalang ang bata. Kinuha ni Andre ang kape at binitbit na rin ang mga gamit. Pinuntahan niya ang tinurong silid ng matanda. Paglapag niya ng kape ay nakita niya ang mga larawan na nakadikit sa pader. Lumang larawan niyo ng kanyang lolo. Kita niya rin sa larawan ng isa pang lalaki na nakaakbay sa lolo niya. Hindi niya alam kung sino yun dahil una sa lahat ay hindi naman siya lumaki doon. Base sa nakikita kong ugali ng lolo ko, mukhang hindi ako pwedeng mangulit dito ah. Ay nako, bakit pa kasi umutang ng malaki si papa at mama eh. Pwede sana hindi ako nandito. Nasa bahay sana ako at nakahilata habang nanonood ng kung ano-ano sa HBO. Isang malalim na paghinga na lamang ang ginawa ng bata. Isa-isa na niyang inilabas ang kanyang mga damit at gamit. Habang nagkakalkal siya ng bag, nakita niyang may nakasabit na kung ano sa zipper ng bag niya. Para yung kwintas, pero yung tali ay plastic lang na string ng gitara. Tapos meron itong palawit na kasing hugis ng kalahating buwan. Oh, sino naglagay nito dito? Inalis niya yon sa kanyang bag at nilagay sa ilalim ng unan. Hindi kasi niya trip na may mga nakasabit na kung ano-ano sa bag niya. Masyado niyang mahal ang branded niyang bag kaya ayaw niyang nagmumukha lang yung local. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, nagulat siya nang marinig na tumataas na ang boses ng kanyang lolo Bining. Bahil sa kanyang naririnig ay parang naiinis na ito sa kanyang ama. Kaya naman sinilip niya ang dalawa sa baba. Nasa hagdanan lang siya habang pinakikinggan ang usapan ng dalawang matanda. Yan ang napapala mo. Hindi ka kasi gumagamit ng utak eh. Basta-basta ka na lang nagdidesisyon ng hindi mo pinag-iisipan. Tay, wala namang may gusto sa nangyari. Nagkataon lang na nakatagpo kami ng siraulo. Kaya ayon, na-scam kami. Pero hindi naman ako umutang ng ganon kalaking halaga para lang Kahit na, kahit saan mo pa ginamit ang inutang mo, umutang ka pa rin. Sinabihan na kita noon nung huling punta mo rito na wag mong ugaliin ang pangungutang. Yan, tingnan mo. Nagtatago ka ngayon. Damay pa pag-aaral ng anak mo na dapat graduating na sa susunod na taon. Ang nakakainis lang kasi sa'yo, sa lahat ng anak ka, ikaw lang yung mahina ang ute. Tay naman, baka marinig pa kayo ni Andre. Tsaka anong oras na oh? Hindi na ito oras para sermonan niyo ko. Oo na, mahina na ang utak ko. Pero ginagawa ko naman ang lahat para sa pamilya ko. Kahit mahina ang utak ko, kahit kailan hindi naman ako naging masamang tao. Kahit tong mahinang utak na ito, gumagawa ko ng paraan para maging mabuting ama at asawa. Kaya tay naman, kung anong tingin niyo sa akin, huwag niyo na sanang ulit-ulitin. Pamilyadong tao na ako eh. Kaya sana makita niyo naman yung magandang bagay sa akin. Kung makikita ang magandang bagay sa iyo, kung sa pagbalik mo rito ay problema ang bungad mo. Hindi ka tumulad sa mga kapatid mo. Magaganda na ang buhay. Hindi ako sila, tay. Hindi kami pareho. Kung sila sinuwerte sa buhay, ako hindi. Kung ano mang buhay meron ako ngayon, kasama ng pamilya ko, mano-mano kong pinupundar yun. Walang halong swerte. Nakakainis naman tay eh. Ngayon na nga lang tayo nagkita pero ganyan pa rin ang tingin niyo sa akin. Anak mo lang ang patutuloyin ko rito, ha? Ikaw, umuwi ka na kagad sa Manila. Kamamaya'y matuntun ka pa rito at madamay pa kami. Uuwi naman kagad ako tay eh. Bukas na bukas din. O sige na, tutulog na ako. Umiinit lang ang ulo ko sa'yo eh.
Agad na bumalik si Andre sa silid. Sa kanyang mga narinig, hindi niya maiwasang hindi maawa sa kanyang ama. Doon na niya naintindihan kung bakit gustong-gusto ng kanyang ama na makaahon sa hirap. Ramdam ng binata na may nais patunayan ng kanyang ama sa kanyang lolo Bining. Ilang sandali lang, pumasok na rin sa silid si Bernard. Patay mali siya lamang si Andre na kunwari wala siyang narinig sa mga napag-usapan. Anak, bukas iiwan na kita rito ha. Kailangan kong balikan agad yung mama mo. Di ba wala ka pang pera pa uwi? Piniram ka na ba ni Lolo? Hindi. Pero bukas pupuntahan ko si Joel, ang tito mo. Doon na lang ako manghihiram. Magkatabing natulog ang mag-ama sa maliit na kama. Nauna nang nakaidlip ang kanyang ama, habang si Andre naman ay mulat na mulat pa rin ang mga mata. Hindi siya dinadalaw ng antok. Ibang-iba ang reaksyon ng katawan niya sa paligid. Sa madaling sabi, literal na namamahay ang binata. Naisipan niyang buksan na lamang ang bintana. Isang malalim na paghinga na lamang ang kanyang nagawa. 30 minuto lang ang makalipas matapos magmuni-muni, dinalaw na rin siya ng antok. Kinaumagahan, maagang nagising ang bata nang maramdamang wala na ang kanyang ama sa tabi niya. Natataranta siyang bumangon. Pagbaba niya, nasipat niya sa bakuran ng tatay niya na nagsisibak ng kahoy habang naglalaga ng kamote. Oh, gising ka na pala. Sandali lang. Tatapusin ko lang tong nilalaga at mag-aalmusal na rin tayo. Nasaan po si Lolo Bining? Alas 5 pa lang o balis na yon. Hindi ko ba nasabi sa'yo na bantay sa sementeryo ang lolo mo? Wala ka pong sinabi. Ay, wala pala. Basta may kailangan siyang gawin sa sementeryo ngayon. May magpapalinis yata ng puntod Malayo ba yung sementeryo dito pa? Hindi naman sobrang layo, kaya naman lakarin. Bakit? Gusto mo ba puntahan ng lolo mo? Wag na po. Baka sobrang busy nun. Magalit pa sa akin yun ang sungit-sungit pa naman nun. Hayaan mo na. Ganon talaga kapag matanda na. Pa, hindi mo dapat hayaan kung minamalit ka ng kahit na sino. At saka, tumatanda ka na rin naman Pero never kitang nakita na may hinahamak. Ngumiti ng pilit ang kanyang ama. Bumakas agad ang lungkot sa mukha nito. Narinig mo pala yung usapan namin kagabi. Pa, maliligo lang ako. Lumangulang ang kanyang ama. Agad din namang siyang naghanda ng mga damit niya. Malamig at presko ang tubig sa lugar nila. Sa lahat ng bagay na naroon, yun ang unang-unang nagustuhan ng bata. Kung hindi nga lang siya hinihintay ng kanyang ama, ay baka nagtagal pa siya sa banyo. Anak, maya-maya aalis na ako. Baka hindi ko na mahintay ang lolo mo ha. Pakisabi na lang sa kanya. Kailangan ba na ngayon agad? Bakit? Miss pa ba kagad ako? Hindi naman ako nakikipagbiruan pa Narinig mo naman ang mga sinabi ng lolo mo kagabi, di ba? Ayaw ko na lang mas sumama pang loob niya. Masaya na akong tinutulungan niya tayo. Paano? Diyan ka lang ha, maghahanda na ako. Iiling-iling si Andre nang maiwan ito sa kanilang bakuran. Kinuha na lamang niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Nilibang na lamang niya ang sarili sa panonood ng kung ano-ano. Nang matapos ng maligo ang kanyang ama, binitbit na rin ito ang maliit nitong bag. Aminin man ni Andre o hindi, totoong mamimiss niya ang kanyang ama. Hindi niya sigurado kung kakayanin niyang mamuhay kasamang taong hindi naman niya kinalakihan. Paano anak? Maiwan ka na rito ha. Alam mo namang mahaba-haba ang biyahe ko hanggang sa Maynila. Nakairam ka ba ng pera pa? Oo, nakairam na ako sa Tito Joel mo. Kung kulang pa yan, meron naman po ako natabi sa bag Sus, hayaan mo na yon.
sa'yo na lang yon. Oh, ayan na ang tricycle. Pinaran ni Bernard ang tricycle. Hinawakan pa ni Bernard ang balikat ng anak at saka ngumiti. Bahagya pa itong naiyak pero pinipigilan lamang nito. O paano anak, magpapakabait ka rito ha. Kapag hindi ka komportable, tawag-tawagan mo lang ako palagi. At saka, intindihin mo na lang ang lolo mo kung sakaling masugitan ka niya. Kung hindi na talaga kita mapigilan, wala na akong magagawa. Basta, update mo ko from time to time ha. Gusto ko lang rin po malaman kung nakauwi na po kayo. Malapad ng ngiti na lamang ang naitugon ng kanyang ama. Hindi alam ni Andre kung bakit parang may mali ng oras na magpaalam ang ama niya. Parang mabigat ang kanyang kalooban. Pero pinagpalagay na lamang niya na baka takot lang siya sa ideyang wala na sa tabi niya ang kanyang tatay na si Bernard. Pag-alis ng tricycle, ay papasok na lang sana ang binata sa loob nang biglang may dumating na binata. Sa pagkakatansya niya ay halos kasing edad niya lang yon. Bahagyang may pagkakahawig sa lolo niya. Matangkad din gaya niya ngunit mas maputi lang siya roon ng bahagya. Uy! Lumingon si Andre at tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang lalaking yon. Seryoso ang mukha nito habang sinusuri din ang kanyang kabuuan. Ikaw ba yung anak ni Tito Bernard? Oo, ako nga yun. Sabi ni, kamukha mo kasi siya eh. Eh teka, nasan si Tito? Bakit hindi mo kasama? Hindi mo ba alam na umalis na? Di ba nagpunta siya kanina sa inyo? Tatay mo si Tito Joel, di ba? Oo, siya nga ang tatay ko. Pero hindi naman siya nagpunta sa amin kanina eh. Hindi nga namin alam na nandito siya eh. Bakit? Biglang napaisip si Andre. Nagsinungaling pala ang kanyang ama. Ibig sabihin, walang perang dala ang kanyang ama. Pwede mo ba akong samahan kung saan dito yung terminal? Papuntang sakayan ng bus? Isang sakay lang ng tricycle yun mula rito. Bakit? Ano bang problema? Basta, samahan mo muna ako. Hindi na nakapagsalita pa ang kanyang pinsan na may mapadaan na tricycle. Ilang minuto lang ang nakalipas at nakarating na rin sila sa terminal. Hinanap nila ang lalaking si Bernard. Pero sa kasamaang palad, wala na yun doon. Bakit ba? May nakalimutan ka mang sabihin kay Tito bago siya umalis? Hindi eh. Anong problema mo? Ang sabi kasi ni Papa kagabi, pupuntahan niya ang papa mo para manghiram muna ng pamasahe pa uwing Maynila. Wala na kasing pera yun eh. Yung pera namin, saktong papunta lang dito. Paano makakasakay yun eh? Wala naman palang pera. Hindi kaya pinahiram ni Lolo Bening? Malabo. Galit nga sa kanya si Lolo natin eh. Sinubukan tawagan ni Andre ang kanyang ama. Pero sa kasamaang palad ay hindi naman yung sumasagot. Pagbalik nila sa bahay ng kanyang lolo ay saka lamang nagpadala ng mensahe si Bernard. Sinabi nito na may natitira pa naman itong pera. Pero hirap paniwalaan ni Andre ang kanyang ama. Pinagdasal na lamang niya na sana makauwi ng maayos si Bernard. Habang nasa bahay, natutulig na si Andre sa kakakwento ng kanyang pinsan na si Arnold. Hindi niya magawang sabayan ang energy ng binata dahil hindi naman siya madaldal na tao. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin si Andre dahil kahit na papaano, meron pa rin siyang nakakausap. Gusto mo ba punta tayo sa sementeryo para malaman mo kung anong ginagawa doon ni Lolo Pining? Hindi ba siya magagalit sa atin? Hindi naman, basta hindi lang niya malalaman. Kasi, alam mo, sa totoo lang, ayaw na ayaw ni Lolo na nagpupunta kami ron. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Kung nahihiya ba siya sa trabaho niya o sadyang trip lang niyang hindi kami pinapupunta doon. Wag na. Baka magalit eh. May ipapakita lang ako sa'yo. Kagabi kasi galing ako doon. Sa hindi malamang dahilan ay naging interesado bigla si Andre. Hindi naman dahil ugali na niyang tumuklas ng kung ano-ano.
Naisipan niya lang kasi bigla na habang nandun siya, dapat maging adventurous din siyang tao. Kaya naman, bago mag-alas 10 ng umaga, ay naglakad sila patungong sementeryo. Lahat ng madadaanan nilang kakilala ni Arnold ay ipinakikilala din ito kay Andre. Napipilitan na nga lang ding ngumiti ang binata dahil wala naman siyang choice. Ayaw din naman niyang isipin ng mga tao na piling kakaiba siya at suplado. Nakarating sila ng sementeryo pero hindi nila nakita ang matandang si Bining sa kadalasan nitong pinagpupwestuhan. Yung kubo na yun. Diyan siya nakapwesto kapag nagbabantay siya ng sementeryo. Pero hindi ko alam kung bakit wala siya dyan ngayon. Tsaka, hindi naman talaga ganitong oras ang bantay niya rito eh. Kadalasan kasi aalis yun ng hapon, tapos madaling araw na kung umuwi. O kaya naman umaga. Ano ba yung gusto mo ipakita sa akin? Tara, sumama ka sa akin. Dadaling kita ron. Basta ipangako mo lang na kahit na anong mangyari, wag na wag mo tong sasabihin kay Lolo Bining ha. Mayayari talaga ako nito. Oo, sige. Hindi ko sasabihin. Pasensya ka na kung feeling close ha. Ngayon lang kasi ako nakatagpo ng pinsan na medyo matino eh. Ngumisi na lamang si Andre. Pinagtitiisan na lamang niya ang pagiging madaldal ng kanyang pinsan. Naglakad na sila ng naglakad. Malawak ang sementeryong yon. At base sa mga nakikita ni Andre sa paligid, ay matagal nang nabubuhay ang libingan. Lumang-luma na ang mga nicho. Hindi na nga gaanong mabasa ang mga pangalan sa lapida dahil sa dami ng lumot na bumabalot sa mga yon. Hindi tuloy malaman ni Andre kung bakit nagbabantay pa din doon ang lolo nila. Samantalang mukhang wala naman nang nagpupunta at nagpapalibing doon. Arnold, kailan pa naisipan ni Lolo Bining na magbantay dito? Kung hindi ako nagkakamali, 12 anyos pa lang ako noon. Bakit? Ilang taon ka na ba ngayon? 20. Di, 8 taon na rin pala dito si Lolo. Matanong ko lang, may nagpapalibing pa ba rito? Wala na nga eh. May sementeryo din kasi sa kabilang barangay. Mas maayos doon at mas malinis. Kaya lahat ng nagpapalibing, doon na ang diretsyo. Kahit naman sino, doon ang pipiliin eh. Kaysa dito, na parang pinamamahayan na lang ng kung ano-anong nilalang. Ha? Tumigil sandali si Arnold at saka pabulong na nagsalita. Yung ipapakita ko sa'yo, may kinalaman sa aswang. Agad na bumalik sa kanyang isipan ang kwento sa kanya ng amang si Bernard. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng kaunting kaba. Bumilis ng bahagya ang tibok ng kanyang puso. Oh, takot ka ba? Ha? Ako takot? Walang ganyan sa Maynila eh. Kaya bakit ako matatakot? Yun nga ang punto. Walang aswang sa Maynila. Kaya wala ka ring alam o ideya kung ano sila. Di bale, tara, sumama ka sa akin. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Ilang sandali lang ay may narating silang isang puntod na nakabakod pa ng bakal. Kinakalawang na ang bakal at ang ilang parte ay nabubulok na rin. Unang pumasok si Arnold doon. Lumusot ito sa nakauslim bakal na kasya ang tao. Tara, dito huy! Napilitan na lamang din si Andre. Ayaw kasi niyang matawag siyang KJ ng kanyang pinsan. Oh, nandito na tayo. Ano naman ang gagawin natin sa harapan ng puntod na to? Tsaka, kanino bang puntod yan? Hindi ko mabasa na maayos yung pangalan eh. Hindi ka ba nagtataka? Sa lahat ng puntod dito, ito lang yung pinakamaayos at malinis. Napatango si Andre nang sumang-ayon sa sinabi ng kanyang pinsan. Tama naman kasi si Arnold. Napansin niya rin ang bagay na yon. Pumunta si Arnold sa likuran ng altar na nasa dulo ng nicho. Sumunod naman doon si Andre. Magkahalong pagkamangha at kaba ang naramdaman niya nang makitang binuksan ni Arnold yon. Kagabi ko lang ito nakita. May hagdan pababa. Teka, sandali lang. Baka naman may magalit sa atin kapag pumasok tayo dyan. Wala yan. Wala naman nakakakita eh. Ayaw mo ba?
Ang iniisip ko lang naman baka ikapahamak natin yan. Kung ayaw mo, hintayin mo na lang ako dito. Ako na lang mag-isang bababa. Napakamot na lamang si Andre dahil sa totoo lang, hindi rin naman siya komportable na maiwan ng mag-isa. Kaya kahit ayaw niya, pinilit na lamang niya ang kanyang sarili. Kainis naman. Sige na nga. Sus, takot ka rin mag-isa, no? Maingat nilang binuksan ng isang sikretong pintuan pababa. Talagang handang-handa si Arnold dahil may daladala pa itong maliit na flashlight. Habang bumababa sila sa hagdanan, hindi mapigilan ni Andre na hindi magtayuan ng kanyang balahibo. Pakiramdam niya, may nakatingin sa kanila sa likuran. Pero hindi na lamang niya pinahalata kay Arnold ang takot na nararamdaman. Ayaw niyang isipin ng kanyang pinsan na duwag ang mga taga-Maynila. Kahit na tanghaling tapat, hindi maiwasan ng dalawa na mangamba at maging paranoid sa kanilang dinadaanan. Kada may maririnig silang mahihinang tunog, iniisip nila na baka bukod sa kanila, meron pang naroon. Lalong-lalo na si Arnold na walang ibang nasa utak kundi aswang. Ano bang itong unang beses na bumaba ako dito? Sa palagay ko talaga, nararamdaman ko lang may mga aswang dito dati sa lugar na to. Natawa ng mahina si Andre, pero hinayaan na lamang niya ang kanyang pinsan. Sa kanilang paglalakad sa ilalim ng sementeryo, meron silang mga nakita na mga bagong puntod. Manghang-mangha si Arnold at Andre sa kanilang nakikita. Hindi nila inakala na sa ilalim ng sementeryo ay meron pa ring libingan. Ang kaso nga lang, hindi nila mabasa ang nakaukit na pangalan sa mga lapida. Ibang letra kasi ang naroon. Mga letrang hindi naman nila nakikita noon. Ano yan? Mga sinaunang tao? Sinaunang tao ba kapag 1902 namatay? Ayun tingnan mo yung isa. Nilapitan ng dalawa ang isa pang puntod. Sa lahat ng lapida, yun lang ang may nakalagay na date of death. Ang iba, wala na. Hindi naman totally sinaunang tao pero considered na rin yan as ninuno. Sinuri pa nila ang parting yon ng underground hanggang sa Anak ng, ano to? nakita nila ang isang kulungan na merong makakapal na rehas na bakal. Paglapit nila, nakita nila sa loob ng kulungan ang mga kalansay na nakaupo pa sa mga upuan. Nung unang tingin nila ay pangkaraniwang kalansay lang ang nakikita nila. Pero maya-maya lang napansin ni Andre ang mga tila mahahabang kuko ng mga kalansay. Bukod pa roon, ang iba pa sa mga yon ay meron ding buntot. Sa puntong makita nila yon ay dito na nakumbinsi ni Andre ang sarili na baka totoo nga ang mga kakaibang nilalang, lalo na ang mga aswang. Ganito yung mga nababasa ko sa comics dati, insan. Ang mga aswang ba merong buntot? Ayon sa mga article na nabasa ko, may mga aswang din daw na may buntot. Dahil yun sa pakikipaglahi daw nila sa mga iba pang nilalang. Kumbaga, hybrid sila. Legit ba yan o kwentong barbero lang? Hindi ko alam kung legit yun. Pero ang legit, etong nasa harapan natin. Tapos napatingin ng dalawang binata sa mga kalansay na nasa loob ng kulungan. Sa isip-isip ni Andre, hindi malabong mga aswang nga ang mga yon. Pero ang naglalaro sa utak niya ay kung sino naman ang nagkulong ng mga nilalang na yon. Nang may marinig silang mga yabag ng paa, ay nagmamadali na silang umalis doon. Hindi nila alam ang iba pang daan. Basta't dinerecho na lamang nila yon. Nagmamadali silang makaalis. Halos 5 minuto rin silang nagtatatakbo sa ilalim. Ilang beses din silang nadadapa-dapa. Pero wala na silang pakialam na magasgasan ang kanilang tuhod. Ang tanging importante na lamang sa dalawa ay agad na makaalis. Dahil ang iniisip nila, aswang ang kanilang naririnig. Sa awa ng Diyos, nakahanap sila ng tagusan. Sobrang layo ng tinakbo nila. Tumago sila sa gitna na ng kagubatan. Ang lagusan na yon ay natatakpan lang ng mga halaman kung kaya't hindi ito nahahalata.
Bakit pa kasi tayo tumakbo eh? Malabo namang aswang yun. Umaga naman, di ba? Di mo ba alam na may mga aswang na nakakalabas ng umaga? Ha? Akala ko ba night shift ang mga yan? Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Kailangan malaman ni Lolo Bining na may ganong lugar sa sementeryo. Nauna nang naglakad si Arnold at sinundan naman ito ni Andre. Habang naglalakad sila pauwi ay bahagyang kinakabahan ng binata. Hindi rin niya alam kung bakit. Pero sa kabilang banda, nakakaramdam din siya ng tuwa. Dahil kahit na papaano pala, hindi magiging boring ang pagbabakasyon niya sa kanyang lolo. Ano ginagawa niyo sa sementeryo kanina? Nagulat ang magpinsan ng pagpasok nila sa bahay. Narinig agad nila na nagsalita ang matandang si Bining na nakaupo sa gilid. Kahit kalmado ang tinig nito, kita naman ni Andre ang namumuo nitong galit. Arnold, anong ginagawa niyo sa sementeryo? Sumagot ka! Tinatanong kita! Nang magtaas na ng tinig ang matanda, ay nakaramdam na rin ng takot si Andre. Habang si Arnold naman ay nakayuko lang at hindi makatingin ng diretsyo. Kasi Lo, nakita kita kagabi. May pinuntahan ka sa likuran ng magandang nicho. Na-curious lang naman ako. Na ano ka? Ha? Tapos sinama mo pa itong Manileño mong pinsan na walang kaalam-alam sa probinsya. Pasensya na po. Pasensya na? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyong lahat na kahit anong mangyayari, wala ni isa sa pamilya natin ang lalapit sa sementeryo? Ano bang mahirap intindihin doon? Sabihin mo nga sa akin, mahina ba talaga ang utak mo? Ilang beses kong kailangang ipaliwanag. Ano ba kasi ang meron doon sa sementeryo, Lo? Bakit ayaw na ayaw mo kami papuntahin doon? Pagmamay-ari ba natin yung sementeryo? May ginto ba ron? Wala ka nang pakialam kung anong meron doon. Basta ang sinabi ko, walang kahit na sino ang pupunta doon. Isipin nyo ng masama ang ugali ko. Pero ginagawa ko lang ito para protektahan ang pamilya natin. Pati na rin ang mga tao sa barangay. Hindi malaman ni Andre kung papaano siya sasali sa usapan. Gusto niya sanang humingi rin ng paumanhin. Pero sa nakikita niyang reaksyon na matanda, naisipan na lamang ni Andre na kimkimin na lamang ang nasa utak. At ikaw naman, Andre, hindi ka ba nag-iisip? Basta ka na lang sumama dito kay Arnold. Hindi ka man lang nagtanong kung anong meron doon. Kinuha na ni Andre ang pagkakataong yon para sumagot. Nagtanong po ako sa kanya, pero wala rin naman siyang alam eh. Sumama ako kasi curious din ako. Isa ka pa! Manang-mana ka talaga sa ama mo. Hindi ka rin Huwag niyo na pong ituloy ang sasabihin niyo. Dahil alam kong mamalitin niyo na naman po ang tatay ko. Narinig ko po ang mga sinabi niyo kay Papa. Hindi ko alam kung anong hidwaan niyo sa nakaraan. Pero para sa akin, bilang anak niya, masakit na marinig na ginaganon niyo po yung tatay ko. Kung sa tingin niyo mahina ang utak namin, wala na kaming magagawa para baguhin ang iniisip niyo. Dahil una pa lang, mukhang wala na rin naman yata kayong balak na tingnan ng magandang side ng tatay ko eh. Uy, pinsan, si Lolo yan, wala akong pakialam kahit sino pa siya. Ayoko minamalit ng kahit na sino ang papa ko. Dahil una sa lahat, wala kayong alam kung paanong naghihirap ang papa ko para lang buhayin kami. Hindi kami gaano magkasundo ni Papa. Pero mahal na mahal ko yun. Yung pagmamahal na meron ako kay Papa, ganon na ganon yung pagmamahal na meron siya para sa inyo, Lo. Kaya sa susunod na makita kayo, sana naman subukan yung tingnan yung magandang anggulo ng anak nyo. Pasensya na po pero kailangan ko tong sabihin. Kasi hindi sa lahat ng oras matatanda ang tama eh. Natamimi ang matandang si Bining sa kanyang narinig. Hindi nito inakala na tatablan siya sa mga salita ni Andre. Si Arnold naman ay nagulat, pero palihim na natutuwa. Dahil sa wakas, nakahanap na rin ng katapat ang kasungitan ng kanilang lolo. Hindi alam ni Andre kung saan siya pupunta nung oras na yon. Basta lumabas na lang din siya sa bahay ng kanyang lolo. Sinundan naman siya ni Arnold. Pinsan, ang astig mo dun ha. Napatahimik mo si Lolo ha.
Anong astig dun? Sa totoo lang, ayaw ko siyang pagsalitaan ng ganun kasi ayaw kong magmukhang bastos. Pero tingin ko kailangan niya ng isang tao na kokontra sa ugali niya eh. Ang problema ko nito ngayon, kung saan ako matutulog mamaya. Kararating ko lang kagabi rito. Nagpakita na kagad ako ng ugali. Kung gusto mo, doon ka na muna sa amin. Kaso ang gulo-gulo dun eh. Wala ka bang alam na pwedeng pagtambayan muna? Ay, meron. Dinala ni Arnold si Andre sa ilog. Maghapon silang nakatambay doon habang pinapanood ng ilang kababaihan na naliligo. Hindi naman interesado si Andre sa mga babae. Gusto niya lang talagang tumambay doon. Inabot sila ng 6:00 ng gabi doon. Nang maisipan nilang umuwi na, isang matandang babae naman ang kanilang nakasalubong sa daan. Puting-puti na ang buhok ng matandang babae. Hindi pa naman ito kuba. May kalakasan pa rin kung kumilos. Pero kitang-kita na kulubot na rin ang balat nun. Mga iho, pwede niyo ba akong tulungan? Marami-rami kasi itong bitbit ko eh. Binabakas ako rito ng tricycle. Hindi ko alam kung bakit. Tumingin-tingin muna ang magpinsan sa paligid. Wala nang ibang tao ang naroon. Kaya wala rin silang karapatan na tanggihan na matanda. Isa pa, nakakaramdam din naman sila ng awa. Saan po ba yung bahay ninyo? Malapit-lapit na lang rito. Kayang-kaya ng lakarin. Ang kaso, hindi ko talaga kayang buhatin ng mga bayong na ito. Kaya sana naman matulungan niyo ako. Sandaling hinila ni Arnold si Andre. Pabulong itong nagsalita. Ano? Tulungan ba natin? Ano sa tingin mo? Baka mamaya kasi aswang yan eh. Ano-ano ba yung palatandaan ng aswang? Hindi ko rin alam eh. Hindi mo pala alam eh. Idi tulungan na natin. Binalikan na nila ang matanda. Kusa nilang binitbit ang 4 na bayong. Mabigat ang mga yon pero hindi na nila sinili pa kung ano ang laman nito. Ituro niyo na lang po sa amin kung nasaan ang bahay ninyo. Kami na lang po magbubuhat ng mga ito. Naka, maraming salamat. Ang babait niyo naman mga binata kayo. Ay, isa nga pala. Ang pangalan ko ay Belinda. Pwede niyo na akong tawaging Lola Belinda. Ako naman po si Arnold. At ito naman po yung pinsan kong si... Pasensya na po. Hindi ko po sinasabi ang pangalan ko sa minsan ko lang makikita. Ngumiti lang ang matanda sa kanila. Sinundan na nila ang matandang si Belinda. Dahil sa kabagalan na matanda, inabot na sila ng halos kalahating oras kahit na hindi naman sobrang layo ang nilakad nila. Nang sa wakas, nakita na rin nila ang maliit na bahay ni Belinda. Hindi na sila pumasok pa sa bakuran. Binigay na lamang nila ang bayong. Pag-abot ni Andre ng bayong, parang ulo ng tao ang nakita niya na laman ng bayong. Nakaplastik kasi yun ng kulay itim kaya hindi rin sigurado si Andre. Pero hindi niya maunawaan kung bakit siya kinabahan ng dahil doon. Nagpasalamat na sa kanila ang matanda. Kumaway-kaway pa ang matanda sa kanila habang palayo na silang naglalakad. Ang garaan na matanda, no? Wala man lang binigay na pang merienda. Ganyan ka ba kapag tumutulong? Kailangan may kapalit? Hirap-hirap na ng buhay ngayon, no? Dapat wala nang libre. Habang naglalakad sila pauwi, nagulat na lamang si Andre nang biglang bumagsak na sa lapag si Arnold. Paghawak niya sa lalaki ay mataas na ang lagnat nito. Wala na rin itong malay. Dahil di hamak na mas malaki si Andre kay Arnold, binuhat na lamang niya ang kanyang pinsan pauwi. Bumalik sila sa bahay ni Bining. At sakto naman na naroon pa ang matanda. Anong nangyari dyan? Hindi ko po alam eh. Habang naglalakad kami, bigla na lang hinimatay. Ipinasok agad ni Andre si Arnold sa loob. Hiniga niya yun sa sofa. Nang suri nito na matandang si Bining ay nanlalaki ang mga mata nito. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Bakit po? Anong meron? Ano ba nangyari kay Arnold?
Meron ba kayong nakasalamuhan na hindi nyo kilala? Yung matanda po. Yung matandang nagpakilala na Belinda. Nahawakan ba kayo ng matanda? Natapik? O ano pa man? Nagpakilala ba kayo? Hindi ko po sinabi yung pangalan ko pero si Arnold po, opo, sinabi niya po yung pangalan niya. Napamura na lamang si Bining. Pero sa halip na magwala, kinuha na lamang niya ang kanyang mga kagamitan sa panggagamot. Nagulat si Andre dahil hindi niya inakala na may kakayahan palang ganoon ang kanilang lolo. Mawalang galang na po pero ano bang nangyari sa kanya? Ang nakasalamuhan niyo ay isang aswang. Binigyan siya ng sakit ng aswang. Marahil nakita kayo na matandang yun na nagtungo sa sementeryo. Lahat ng kamag-anak kong napapatpat sa sementeryo, punteriyan ng mga aswang. Yun po ba yung dahilan kung bakit ayaw niyo po kaming magpunta doon? Oo. Lahat kasi ng taong makikita nila sa sementeryo, iniisip nilang may masama ring pakay doon. Hindi na muna kinausap ni Andre ang kanyang lolo para maumpisanan nito ang panggagamot sa kanyang pinsang si Arnold. Mabuti na lang ay naagapan nila ang nangyari kay Arnold. Dahil kung hindi, maaari daw itong hindi na magising. Nang maging kalmado na rin silang dalawa, sinamantala na ni Andre ang pagkakataon na magtanong. Palagay niya kasi ay yun na ang tamang pagkakataon para malaman kung ano bang meron sa sementeryo. Alam kong wala ako sa posisyon para magtanong, pero Lo, ano ba talagang meron sa sementeryo? At bakit binabantayan niyo yon? Bumuntong hininga ang matandang si Bining. Napilitan na lamang din itong ipaalam kay Andre ang tungkol sa sementeryo. Naisip kasi na matanda na mas maigi nang alam ni Andre ang bagay na yon, para na rin alam ng binata kung ano ang gagawin niya sa oras na dumating ang oras ng panganib. Nasa ilalim ng sementeryong iyon nakalibing ang mga bangkay ng mga aswang. Hindi na nagulat si Andre dahil yun din naman ang kanyang iniisip. May mga aswang na nagbabalak kunin ng mga bangkay ng kapwa nila. Balak nilang buhayin ang mga yon sa pamamagitan ng mga kakaiba nilang ritual at pamamaraan. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagbabantay doon. Hindi ko pwedeng hayaan na magtagumpay sila sa gagawin nila. Dahil kapag nagkataon, ang pamilya natin ang una nilang uubusin bago ang ibang mga tao. Teka Lo, bakit may atraso ba ang pamilya natin sa kanila bukod sa ikaw ang nagbabantay sa sementeryo? Ang tatay ko ang pumaslang sa pinuno nila noong panahon ng mga Hapon. Ang tatay ko rin ang naglibing sa mga bangkay ng mga aswang gamit ang mga tunnel na ginawa ng mga dayuhan. Bakit hindi na lang sunugin yung bangkay ng mga nakalibing doon para wala na silang balikan? Hindi maaari. Ang sabi sa akin ng tatay ko noon, hanggat hindi pa napapaslang ang asawa ng hari ng mga aswang, hindi pwedeng sunugin ang mga bangkay ng mga aswang. Gagamitin ko yon para mapalitaw ang asawa ng hari. Dahil alam ko, babalik at babalik sila doon para tangkain kunin ang katawan ng mga kasama nila. Hindi inaagnas? Nilagyan ng matinding ritual ng tatay ko ang mga bangkay. Kaya hanggang ngayon, buo pa rin ang katawan nila. Hindi ko po inakala na magulo pala ang angka natin. Hindi lang magulo. Matagal lang nasa panganib ang angka natin. Kaya nga ako inis na inis dyan sa tatay mo eh. Bakit po Lo? Alam niya po bang tungkol dito? Hindi ko sinasabi. Mula nang umalis siya rito hindi ko na sinabi pa sa kanya para wala na siyang iisipin. Lo, pumasok din pala kami ni Arnold dun sa parang underground. Nakita po namin may mga puntod ng aswang. Binagsak ni Bining ang hawak-hawak nitong baso ng tubig. Salubong na naman ang kilay nito at kitang-kita ang pagiging stress. Akala ko ba nagpunta lang kayo ng sementeryo? Talagang pumasok pa kayo roon? Paano nyo nalaman yun at paano kayo nakapasok doon? Pagdating po namin,
bukas yung pinto kaya bumaba kaagad kami. Dapat matagal pa kami sa loob pero narinig naming may paparating kaya tumakbo na kami paalis. Tumagos kami sa kagubatan na. Teka, nakita niyo ba kung sino yung dumating? Hindi po. Hindi po kaya aswang yon? Hindi makakapasok ang mga aswang doon. Ginawan ko ng inkantasyon yon kaya hindi sila makakalapit doon. Ibig sabihin, tao lang din kung sino man yon? Napapaisip ang matandang si Bining. Wala itong maisip kung sino ang sinasabi ni Andre na bukod sa kanila may nakapasok pang iba roon. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan ang nakapalagayan ni Andre ng loob ang kanyang lolo. Sa mga nagdaang araw, mas nakilala niya ang matanda dahil sa nangyari kay Arnold. Marami itong kinwento sa kanya tungkol sa mga aswang at kung bakit kinakailangan ni Bining nakalimutan muna ang pamilya. Isa rin sa mga dahilan kung bakit inis na inis si Bining sa kanyang anak na si Bernard dahil mas pinili nito na manirahan sa Maynila kaysa sumama sa nanay nito na nasa Amerika noong mga panahon na yon. Hindi pa masasabi ni Andre na nakasundunan niya ang kanyang lolo. Pero masasabi niya na kahit papaano hindi na rin siya mahihirapan pang pakisamahan ito. Lalo pat alam na rin niya kung ano ang mga lihim na matanda. Sa katunayan, gusto niyang magpresenta na samahan si Bining. Pero dahil ayaw na matanda na madamay si Andre, hindi ito pumayag. Wala ka pa bang balita sa papa mo? Wala pa po, Lo. Huling text niya sa akin nung Martes. Nakauwi na raw siya sa Maynila. Pero wala nang reply hanggang ngayon. Hayaan mo yon. Kailangan niyang ayusin ang problema niya ron. Siya nga pala. Magpasama ka na muna kay Arnold dito mamayang gabi, ha? 1 buong magdamag ako sa sementeryo. Nitong nakaraan kapag nagbabantay ako, palagi akong may mga napapansing bagong mukha sa baryo natin. Mga taong hindi ko kilala na sa palagay ko, mga aswang na nagmamasid. Lo, hindi ka ba natatakot? Nasa panganib ang buhay niyo Mas matatakot ako kung wala akong kayang gawin. Kinuha ng matandang si Bining ang isang mahabang bagay na nakabalot sa telang itim. Kinuha rin nito ang iba nitong kagamitan at inilagay sa malaking backpack. Ano ba talaga itong si Lolo? Albularyo o aswang hunter? Tanong na lamang niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan papalayo ang kanyang lolo. Nung araw na yon ay maghapong naging abala si Andre kung ano-ano na lang ang ginawa niya sa bahay para malibang. Mga ilang sandali lang, dumating naman ang kanyang pinsan na si Arnold. Wala talaga itong kadala-dala dahil ang gusto naman itong gawin ay magtungo sa sementeryo. Baliw ka ba? Muntikan ka na nga mamatay dyan dahil sa kakapunta natin sa sementeryo Tapos gusto mo na namang nandun tayo? Baliw! Si Lolo, narinig ko kaninang may kausap na lalaki. Mapapalaban daw sila sa mga aswang ngayon. May natanggap na tip si Lolo Bining na may mga aswang na magtatangkang pasukin ng underground. Hindi lang daw basta isa, kundi higit pa raw sa 5. Parang nanlambot ang tuhod ni Andre nang marinig niya ang sinabing yon ng kanyang pinsan. Nag-alala siya para kay Lolo Bining. Pero hindi naman niya alam kung papaano siya makakatulong. Kailangan natin tulungan si Lolo, no? Ano may tutulong natin? Sige nga. Ano? Kahit ano. Basta, kailangan natin puntahan si Lolo ngayon. Kailangan nila ng kasama. Kung ayaw mo di ako na lang. Aalis na sana si Arnold pero napilitan na ring sumama ni Andre. Tinungo nila ang kinaroroonan ng sementeryo. Sa bungad pa lang ay nakita na nila ang matandang si Bining at ang kasama nitong isa pang matanda. Halos mapasabunot na lamang sa sariling buhok ang matanda nang makita silang dalawa. Agad naman silang hinila ng kanilang lolo sa gilid para makapagtago. Mga lintik talaga kayo, Andre. Di ba sinabihan na kitang wag kayong pupunta dito ngayong gabi? Kasi Lo, nag-aalala kami sa iyo, Lo, no?
Kaya ko ang sarili ko. Matagal ko nang ginagawa ito. Sige na, umuwi na kayo at wala kayong gagawin dito. Bilis! Bilisan niyo! Napasuyod sila ng tingin sa buong paligid ng sementeryo nang marinig nila ang mga boses. Pero nang ibabaw ang boses ng matandang babae doon na pamilyar naman kay Andre at Arnold. Lo, yan yung boses ng matandang nakalubilo namin ni Arnold. Sige, dito lang kayo. Sasalubungin namin. Kumpadre, tara na! Umalis ang dalawang matanda. Tumungo sila sa puntod kung saan naroon ang sikretong lagusan patungo sa underground. Nung mga sandaling yon, kabadong-kabado si Andre. Sa buong buhay niya, noon ang unang beses na makakakita siya ng aswang at taong naglalaban. At ang mas nakakapanabik pa para sa kanya, lolo niya ang lalaban. Dahil sa katigasan ng ulo ng dalawa, sumunod sila sa kanilang lolo. Ilang metro lang ang distansya nila. Pumwesto sila sa likuran ng isa pang nicho. Palihim silang nakatanaw sa kinilalagyan ng dalawang matanda. Medyo maliwanag naman doon dahil may dalang malaking flashlight ang tropa ni Bening. Wala pang 5 minutong naroroon sila, nakita na nilang dumating ang mga aswang. Hindi bababa ng 10 ang mga aswang na yon at hindi rin naman lalagpas ng 15. Pero sapat na yon para lalong mag-alala ang magpinsan. Iniisip ng dalawa na dahil matanda na mga yon, mahihirapan sila sa pakikipagsagupaan sa mga aswang. Hindi na nagtagal, wala nang usap-usap. Biglang lumusob ang mga aswang na nasa likuran ng matandang babae na si Belinda. Parang mga tangang napanganga ang magpinsan habang nanunood sila sa nangyayari. Hindi sila makapaniwala sa kagalingan ng dalawang matanda. Paglabas kasi ni Bining ng sandata nitong itak na may pangil-pangil sa talim, nagawa agad nitong makatama ng isang aswang. Hindi rin pangkaraniwan para kay Andre ang ginawang pag-ilag ni Bining sa bawat atake ng mga aswang. Para lang binata ang matandang lalaki habang tumatalon-talon sa mga nicho. Hindi na pala natin kailangan tumulong eh. Tingnan mo sila oh, kayang-kaya naman nila eh. Nagtaka si Andre kung bakit hindi na nagsasalita si Arnold. Pagtingin niya sa kanyang likuran ay hawak-hawak na ng 3 aswang ang kanyang pinsan. Wala na ring nagawa pa si Andre nang higitin siya ng 2 lalaki. Hinila sila palabas ng kanilang pinagtataguan. Dinala sila sa harapan ng matandang si Belinda at marahas na sinipa para paluhurin. Dahil doon, napatigil si Bining at ang kasama nito. Malutong na mura na lamang ang nasabi ni Bining para sa 2 binata. Ungkit mo ang engkantasyon kasi kung hindi, mamamatay ang 2 binata ito sa mismong harapan mo. Lolo, huwag kang makikinig sa kanya. Panahimik ka. Mga sinaulo talaga mga kabataan ngayon, oh. Ang tatanga. Si Arnold kasi. Lo, sorry. Gusto ko lang naman ayoko ng drama. Alisin mo na ang engkantasyon at kukunin na namin ang bangkay ng mga ninuno namin. Maikli lang ang pasensya ka, kaya wag mo akong paghintayin. Akala ko mabait kang matanda ka. Wala kang utang na loob. Matapos namin buhatin ang mga dala mo. Uy, manahimik ka na nga. Tiningnan na matandang si Belinda ang binatang si Arnold. Walang ano-ano ay sinampal nito ng malakas si Arnold. Agad na sumubsob sa lupa ang binata dahil sa lakas ng puwersa ng matandang aswang. Huwag mo na silang saktan. Gagawin ko na ang gusto mo. Pero sabihin mo muna sa akin, ikaw ba ang asawa ng hari ng mga aswang na matagal nang nawawala? Ngumiti ng malapad si Belinda. Kalaunan ay bigla na itong tumawa ng malakas. Nakakatakot ang tawa nito na siyang nagahari sa buong sementeryo. Pagtingin ni Andre sa kanilang lolo, kitang-kita niya ang labis na pagkadismaya. Pero naroon din ang takot at pangamba para sa kanilang dalawa. Sising-sisi si Andre nung mga oras na yon. Kung hindi kasi sila sumunod pa, hindi sana malalagay sa alanganin ng mga plano ni Bening. Na,
Hindi mo pa ba aalisin ang engkantasyon? Patayin ko ang dalang ito. Sige na, aalisin ko na. Pero ipangako mong tutupat ka sa usapan. Pakakawalan mo ang 2 tanga na yan kapag inalis ko na ang... Oo na! Ang dami mong satsat eh! Huminga ng malalim si Bining. Tumingin pa ito sa kanyang kasama. Kahit yun, sinasabi na rin na ibigay na lang ang gusto ng mga aswang kesa naman mamatay ang dalawa. Nang papasok na sana si Bining sa bakod ng puntod, bigla naman silang nakarinig ng makakasunod na putok ng baril. Sa takot na matamaan ay agad na dumapa si Andre. Si Arnold naman ay hindi na lang din bumangon. Nataranta ang mga aswang. Kanya-kanya na silang pulasan. Sinamantala na ni Bining ang pagkakataon para lapitan ang 2 nitong apo. Hinila nila ang magpinsan papunta sa gilid. Mga inutil! Tigisang malakas na batok ang pinagkaloob sa kanila ng kanilang lolo. Samantala, natuon naman ang atensyon nila sa isang lalaki na dumating. May hawak itong mahabang baril. Dahil medyo madilim sa kinatatayuan ng lalaki, hindi agad nila makilala kung sino yon. Maraming tinamaan na aswang dahil sa magkakasunod na putok. Walang nagawa ang mga nilalang na yon kundi ang umalis na lamang muna. Marami kasi ang naging sugatan sa hanay nila. Nang masigurong wala na mga aswang, ay saka na lumabas sila Bining sa kanilang pinagtataguan. Paglapit din ng lalaki sa kanila, kinabigla ni Andre ang kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nagligtas sa kanila ay ang kanyang ama. Naguguluhan silang lumapit kay Bernard noong mga sandaling yon. Buong akala kasi ni Andre ay tuluyan ng nakauwi ng Maynila ang kanyang ama. Ganun pa man, nagpapasalamat na lamang sila dahil kung hindi dumating si Bernard, malamang sa malamang ay doon na rin natapos ang kanilang buhay. Pauwi na sana ako nung nakaraan. Pero sinundan kita, tay. At nakita ko yung lihim mo. Pumasok ako doon. Saka ko lang nalaman na meron ka palang problemang ganito. Kaya minabuti ko na munang manatili rito para tumulong. Huwag ka mag-alala, Andre. Nasa maayos na kalagayan ng mama mo sa Maynila. Nakapagpadala na rin ako ng pera sa inutangan namin. Hindi pa rin makapaniwala matandang si Bining sa nangyari. Nakaramdam siya ng hiya kay Bernard dahil hindi naging maganda ang huli nilang pag-uusap. Tay, hindi ko alam kung anong meron sa aswang. Basang alam ko lang, nasa panganib ang buhay mo dahil sa kanila. Kaya nandito ko. Tutulungan kita hanggang sa mapas lang na natin yung itinuturing na reyna ng mga aswang. Kalimutan na muna natin ang mga hidwaan natin. Gawin natin ito para sa mga tao at para na rin sa angkan natin. Tumango si Bining bilang pagsang-ayon. Bago sila umalis sa sementeryo, siniguro pa rin ni Bining na matibay pa rin ang engkantasyon sa underground para hindi pa rin makapasok ang mga aswang. Umuwi na muna sila sa kanilang bahay. Sandaling nagkausap ang mag-ama na makakuha sila ng pagkakataon. Habang nasa bakuran, palihim na bumulong si Andre kay Bernard. Pa, paano ka nagkaroon ng perang ipapadala kay mama? Ipamasahe nga wala ka. Anong kasamaan na naman ang ginawa mo? Uy, grabe ka naman sa kasamaan. Hindi ba pwedeng sinwerte lang ako? Paano nga? Doon sa underground, may mga ginto sa loob ng kulungan. Sinungkit ko. Nanlalaki ang mata ni Andre nang marinig yon. Pero minabuti na lang muna ng binata na hindi pa alam ang bagay na yon sa kanyang lolo. Dumating ang kinabukasan, isinama sila ni Bining sa underground. Pinakita sa kanila ang mga naroon. Hindi may tago ni Andre ang kanyang labis sa pagkamangha sa mga kalansay ng mga aswang. Dahil doon sa nakita nila sa kulungan, may sikreto pa palang kulungan sa pinakadulo. Ang mga kalansay na yan ay katawan ng iba pang mga aswang na nahuli namin nung araw. Pero yung mga nasa puntod, yon ang mga aswang na gustong buhayin ni Melinda. Kung sakaling makuha niya at mabuhay niya, anong mangyayari? Malamang sa malamang, mahihirapan tayo. Ang mga aswang na yan ay magagaling, mabibilis at may kakaibang lakas.
Maniwala ka sa hindi, ang tatay ko ang tumalo sa lahat ng yan. Si Lolo? Bernard. Sayang nga lang at hindi mo na siya inabutan. Huminga ng malalim si Bening. Halata sa mukha nito ang pangamba. Batid niya sa mga sandaling yon, naghahanda na rin ang mga aswang. Ramdam na niya na magiging mahirap para sa kanila ang magiging laban. Maya-maya pa, umalis na rin si Andre at Arnold sa sementeryo. Iniwan nila si Bening at Bernard para makapag-usap ang dalawa. Nang makawi si Andre at Arnold, sinalubong agad sila ng mga kakilala na kanilang lolo. Nataranta ang mga taong yon. Nauutal-utal pa ng sabi ng mga ito nang isa sa kamag-anak nila ay nalason. Nagkatinginan silang dalawa. Agad silang kinabahan ng mga oras na yon. Kaya naman nagmamadali na silang tumakbo paalis. Pinuntahan nila ang sinasabi ni Arnold na bahay ng kanilang kamag-anak. Nang makarating sila roon ay naabutan nilang nag-iiyakan na ang mga kamag-anak nila. Isa pala sa mga anak ni Bening ang namatay, bunsong kapatid ni Bernard. Walang paglagyan ng galit si Bening nang malaman ang nangyari sa kanyang anak. Lalo pang nag-umapaw ang galit nito nang malaman na aswang ang gumawa nun. Dahil kasi sa pagkapanalo nila sa laban ng gabi, wala silang kaalam-alam na ginantihan na pala sila. Ganig kayong lahat. Wala kayong pagsasabihan kung ano ba talaga ang pumaslang sa kanya. Mga kadugo ko, kalaban natin ang mga aswang ngayon. Oras na para protektahan natin ang ating angkan. Itaas ang kamay ng mga lalaki sa pamilya na gustong sumama sa pagpuksa sa mga aswang na yan. Halos lahat ng lalaki sa kanilang angkan ay nagtaasa ng kamay. Nakikita nila sa mga mata ng bawat isa ang nabubuong tapang. At yun ang isa sa hinangaan ni Andre. Ibang-iba ang mga kadugo niya sa side ng kanyang ama kung ikukumpara sa side ng kanyang nanay. Mabilis na lumipas sa mga oras. Agad namang naiburo lang tiyuhin nila Andre. Malawak ang bakuran ng bahay kaya kahit lahat silang magkakaangkan ay nagkasya. Wala na muna silang pinayagan na makilamay. Dahil sa unang burol, nararamdaman ni Bening na baka dumating ang mga aswang. Arnold, Andre, Bernard, kayong tatlo, pumunta kayo sa sementeryo. Ako na muna magbabantay dito. Etong kwitis, ipaputok nyo sakaling malagay sa alanganin ang buhay ninyo. At agad kaming darating. Ay, mag-iingat po kayo rito ha. Kayo ang mag-ingat. Tatlo lang kayo. Umalis na rin sila Andre sa burol. Aminadong binata na sobrang kinakabahan siya sa mga sandaling yon. Ang tanging dala lamang nila ay malaking flashlight. At tig-isa silang itak ni Arnold. Habang ang ama naman niyang si Bernard ay dala-dala pa rin ang baril na kinuha pa sa kagamitan ng ama. Nakapwestong tatlo sa di kalayuan sa puntod kung saan naroon ang lagusan patungo sa underground. Sa mga unang sandali, wala silang nakikitang senyales na may mga kalaban. Pero hindi sila kampante. Dahil ilang minuto lamang ang nakalipas, meron na silang nakitang dalawang lalaking naglalakad. Nakita nilang patungo yon sa lagusan. Kaya naman hindi na nagsayang ng oras ang tatlo. Agad-agad silang lumabas at tinutukan na ni Bernard ng baril ang dalawa. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa sementeryo? Wala silang nakuwang tugon mula sa dalawa. Nakatingin lang yon sa kanila ng makahulugan. Nang akmang lalapitan nila, bigla na lamang lumundag ang dalawang lalaki patungo sa likuran ng isa pang mataas na nicho. Maganda kayo! Buong tapang na nagdikit ang tatlo. Nawala ang dalawang lalaki. Muling naghari ang katahimikan sa paligid. Maya-maya lamang ay may humila na kay Arnold. Pagtingin nila sa baba ay naroon ang dalawang aswang. Pilit na hinihila si Arnold palayo sa kanila. Yoko, Arnold! Yoko ka! Binaril ni Bernard ang isang kamay ng aswang, habang si Andre naman ay tinaga niya ang isa pang nakakapit. Nang mabitiwan ng mga yon si Arnold,
Natataranta itong kinuha ang lighter sa bulsa. Sinindihan nito ang kwitis. Pero dahil sa panginginig ng kanyang kamay, sa halip na sa taas maitutok, ay lumipad lang yon sa kanilang harapan. Tumama ang kwitis sa magkakapatong na nicho. Pambira ka naman oh. Ngayon ka pa talaga naging tanga. Nangyari na ang nangyari. Mamamatay na ba tayo? Nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang may mga aswang nang nakapalibot sa kanila. Meron sa puno, meron din sa taas ng mga nicho. Papa, kakayanin ba ng baril mo yan? Kung lahat hindi sila gagalaw, baka makabawas ako sa kanila ng hindi bababa sa 10. Pero dahil hindi ka rin naman magaling, Tiyo, mukhang ito na ang ating last moment. May naisip akong paraan. Ano? Sabihin mo na, anak. Pumasok tayong 3 sa underground. Total, hindi naman sila makakapasok doon dahil sa inkantasyon. Nang magtalunan na pababa ang mga aswang, ay nagmamadali na ang 3 na makapunta sa lagusan. Nakahinga sila ng maluwag na makarating na sila roon. Ang galing mo talaga. Buti na lang may utak ka, Andre. Napalingon silang 3 nang marinig ang boses ng matandang babae. Nang ilawan nila yon, ay nakita nila ang aswang na si Belinda. Gulat na gulat sila. Takang-taka kung papaanong nakapasok doon ang aswang na yon. Hinawi agad ni Bernard ang 2 binata papunta sa likuran niya. Tinutukan niya agad yon ng baril. Paano ka nakapasok dito kahit na meron pa rin itong engkantasyon? Tumawa ng mahinang matanda. Kalmado itong nagsalita. Nakalimutan ni Bining na lakasan ng engkantasyon sa kabilang lagusan. Nakalimutan rin siguro niya na kaya ko rin gumamit ng itim na salamangka. Aswang na gumagamit ng itim na salamangka? Baka hybrid siya. Mukhang dito na matatapos ang matagal ng pagprotekta ni Bining sa lugar na ito. Dahil ngayong gabi, mabubuhay ng muli ang mga pinakamalalakas kong tauhan. Hindi mo pwedeng buhayin ang mga yan. Hindi ako papayag. At bakit hindi? Basta, huwag ka na magtanong. Nagulat na lamang si Bernard nang mabilis na gumapang sa pader ang matanda. Tumalo nito palapit at sa hindi inaasahang pagkakataon, nahawi ng aswang ang baril. Mas lalong nawala ng pag-asa si Andre at Arnold sa mga pagkakataon na yon. Ayaw ko nang mag-aksaya ng oras sa inyong 3. Kaya humanda kayo! Walang pakundangan itong hinablot si Bernard. Kahit matanda na, hindi man lang ito nahirapan na ihambalos ang ama ni Andre. Namilipit sa sakit si Bernard nang tumama ang kanyang likuran sa pader. Sige, subukan mo lang lumapit. Tatagayin ko yung mukha mong kulubot. Pero sa ginawang paghamon ni Andre, nainis lang sa kanyang lalo matanda. Hindi na nagawa pa ni Andre na ihagupit ang itak na hawak niya. Naramdaman na lamang niya na humagod ang mahahabang kuko ng matanda sa kanyang pinansalag na braso. Andre! Nabahala si Arnold nang makitang sa kanya na nakatingin si Belinda. Dahan-dahan niya itong lumapit sa binata. Pero ginawa ni Andre ang kanyang makakaya para pigilan yon. Kumapit siya sa paa ni Belinda. Kinagat niya ang marumi at makalyong binti ng matanda. Pero sa kasamaang palad ay wala namang nangyari. Sinipa lang siya nito at bumalandra siya sa gilid. Hindi ako natatakot sa'yo. Matanda ka lang. Kulubot ka na. Biglang sinakal ni Belinda ang binata. Itinaas ito sa ere. Malapit ang malagutan ng hininga si Arnold nang biglang may palaso na bumaon sa balikat na matanda. Nang lumingon ito, ay nakita nito ang matandang si Bining. Hindi ko hayaang manaig ang kasama ninyong mga salot kayo. Arnold, ngayon na! Lakas loob na tinaga ni Arnold ang matandang babae. Tinamaan niya yon sa balikat. Bernard! Buong lakas na bumangon ang lalaki at kinuha nito ang baril. Pinagbababaril niya ang matanda sa katawan. Si Andre naman, hindi na niya hinintay pang utusan siya ng kanyang lolo. Kinuha niya rin ang kanyang itak at tinaga si Belinda sa paa. Nang mapaluhod na ang isa nitong tuhod ay hindi na nagsayang na pagkakataon si Bining. Gamit ang mahaba nitong itak ay itinarak nito ang patalim sa tiyan ng matandang aswang. Susunod ka na sa hari ng mga aswang. Magkikita na kayo ng asawa mo.
agad na sumuka ng dugo ang matandang babae. Nagtaka si Bining nang biglang sumilay ang kakaiba nitong ngiti. Humaba ang kuko ni Belinda. Nagulat si Bining nang biglang kalmutin siya na naghihingalong aswang. Malalim ang kalmot ng ginawa nito. Kaya naman agad ding napasandal sa pader si Bining at dahan-dahang napaupo. Tay! Sa galit ni Andre ay siya na ang tumapo sa aswang. Tinaga niya yon sa liig na naging dahilan para bumagsak na ito sa lapag. Natataranta niyang nilapitan si Bining. Hawak-hawak ng lolo ni Andre ang sugat niyang sumisirit ang dugo. Nung mga oras na yon, mas kinabahan pa si Andre na mawala ang kanyang lolo. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang ama na si Bernard. Binuhat nila ang matanda palabas ng underground. Naabutan pa nilang nakabulagtana ang mga aswang sa labas kahit mukhang wala namang nakalaban ang mga yun. Palagay ni Andre ay dahil doon sa pagkamatay na ng kanilang tinuturing na leader. Samantala, itinakbo nila sa ospital si Bining. Sa dami ng dugong nawala rito ay naging kritikal na ang lagay na matanda. Hindi mapakali sila Andre sa labas habang naghihintay sa sasabihin ng doktor. Pagsapit ng umaga, nakahinga na rin sila ng maluwag ng sabihin ng doktor na nasa maayos na ang kalagayan si Bining. Diyos ko, matagal pa rin talagang mamatay ang masamang damo. Iyo, Andre, pwede bang kayo naman muna magpatingin? Dami niyong galos, iyo. Huwag mo na kaming intindihin. Ang malaga, ligtas na si Lolo. Nag-akbayan na lamang ang tatlo noong mga sandaling yon. Habang nagpapagaling pa si Bining, sila na mismo ang nag-asikaso sa mga katawan ng mga aswang. Sabay-sabay nila yung sinilaban. 2 araw matapos ang labanan, nakalabas na rin ng ospital ang kanilang lolo. Pinuntahan nila muli ang underground. Binuksan nila ang mga nicho ng mga aswang. Pero pagtingin nila sa loob ay tuluyan ng naging abo ang mga yon. Ang naiwan na lamang doon ay ang mga suot-suot na mga yon na alahas. Lolo, bakit nawala yung mga bangkay? Bakit bigla na lang silang naging abo? Dahil tapos na ang pakinabang nila sa atin. Ngayong wala na ang reyna ng mga aswang, wala na rin tayong dahilan para itago pa ang mga bangkay nila rito. Tatay, anong gagawin natin sa mga alahas nilang naiwan? Puro ginto yan oh. Ngumiti ng malapad si Bining at tinapik ang anak sa balikat. Ano pa ba? Di atin na yan. Ayos! Nagtawanan na lamang ang mga yon. Kasabay ng pagkapanalo nila sa aswang ay ang muling pag-angat ng kanilang angkan. At sa wakas, makakabayad na rin ng utang ang ama ni Andre. Magsasama-sama na sila ulit ng kanilang ina nang hindi na iniisip ang atraso sa kanilang mga pinagkakautangan. Wakas.